Nalalapit na ang pagtatapos ng klase ngayong taon at para sa mga high school student na papalari na makapagkolehiyo, panahon ito ng pagpili ng kurso na posibleng maging career nila sa hinaharap. At para bigyan ng ideya ang mga graduating high school students kung anong field na nangangailangan ng mga manggagawa, makakapanayam natin si Nikon Fameronag, Director ng Labor and Communications Office ng Department of Labor and Employment o DOLE. Magandang umaga, Director Fameronag. Good morning. Bago tayo dumako doon sa mga in-demand na trabaho, kumusta naman yung mission nyo sa Middle East? Kagaling mo lang sa Lebanon at Jordan at meron kayong pinirmahan na meron kayong nasaksihan na kasunduan no, sa pagitan ng Pilipinas at mga bayan na yon. Yun nga, kararating lang ni Kalihim Linda Balbas at saka ni Undersecretary Cruz. Tayo pinala na makasama doon at pinirmahan na doon ang bilateral labor agreement sa pagitan ng Jordan at saka ng Pilipinas at saka sa pagitan ng Lebanon at saka ng Pilipinas. Specifically, yung mga protocols at saka mga action plans pinirmahan kung paano mariregulate ng maayos itong pag-hire ng mga domestic workers ng dalawang bansa mula sa Pilipinas. Bagaman alam mo, Howie, may ban. May ban sa mga domestic helpers, domestic workers. Correct. Okay, dahil sa pagmamaltrato ng mga manggagawa natin doon. Isa yan. At saka pangalawa, dahil hindi ipinapatupad ng mga bansang ito yung ating household service worker reform package na humihiling na kapag ikaw ay Filipino household service worker, sa sweldo pa lamang ay dapat may minimum ka na garantisadong $400. Okay, so yung mga pamahalaan sa mga bayan na yan sa Jordan at Lebanon, nagpangako na pumayag na magkakaroon na ngayon ng standards at safeguards para sa ating mga domestic workers. Correct. Base sa ILO Convention 189. At dahil dito, ililift na yung ban sa mga bayan na yan. Doon na patungo kapag natapos na natin yung employment standard contract na napagkayarian, doon na patungo yung lifting ng ban. So, ibig sabihin yan na magkakaroon ulit ng mga Pilipino OFWs, ng mga OFWs sa mga bayan na yan. Particular ang mga household service workers. Kasi meron na silang mga Ano ba yung workers. Household service workers? Mga domestic helpers? Mga domestic helpers yan. Kasama yung drivers, pati gardeners, mga gardeners, cooks, mga cooks, basta nasa bahay nagtatrabaho. Basta sa bahay nagtatrabaho. Okay, so hindi lang mga domestic helpers, pero pati mga nagtatrabaho sa grounds, drivers, yung mga personal, tagaluto. Basta personal na nagsisilbi sa mga amo. Okay. Okay. Ano-ano ang mga trabaho na mataas ang demand ngayon? Sang-ayon sa pag-aaral ng Department of Labor and Employment, nariyan yung nasa agribusiness, manufacturing, cyber services, health and wellness, hotel, restaurant, and tourism. At specifically, pagdating sa agribusiness, Howie, farmer, in demand yan, mga agribusiness workers, fish pond operators, mga animal husbandry. So, paano kayo nagkaroon ng ganyang finding? Paano kayo nagpasya na ito yung mga in-demand na mga trabaho? 2 years. In the near, now or in the future? In the next 5 to 10 years. In the next 5 to 10 years. Ang ginawa ng Department of Labor and Employment 2 years ago, noong 2009, nagkaroon ng nationwide consultation sa mga negosyante, sa mga Chamber of Commerce, sa mga stakeholders. At tinanong natin sila ng isang katanungan, ano ang nakikita ninyong kailangan ng labor market sa susunod na 5 to 10 years? Ayan, may mga listahan na sa ating monitor, no? Kasama dyan ang mining. Ano ba mga mining-related na trabaho? Yung construction, alam na siguro ng mga manonood kung ano yung mga iba't ibang trabaho dyan. Yung banking and finance, nakikita natin yan sa mga bangko, no? Pero mining, ano ba yan? Yung mga miner? Miners, geologists. Pati geologists. Mga machinists. Machinists. May mga construction din kasing related sa mining. Okay, halimbawa, machinist. Kailangan ka bang pumasok sa kolehiyo para maging machinist or miner? Hindi na. Pag ikaw ay machinist, kailangan mo ng kasanayan sa technical vocational. Okay, pwedeng vocational. At depende naman yung haba ng pagsasanay dyan sa espesyalisasyon na gusto mo. May mga 6 months to 1 year courses. Yung machinist halimbawa ay kasi yung machinist, Howie, hindi lang sa mga motorsiklo, tricycle, kotse, mga heavy equipment.
Sa industriya. Sa industriya, yung mga makina sa pabrika. Okay. So, kailangan ng mga machinist sa kasalukuyan dito sa ating bansa. At Okay, merong nasa monitor natin real estate, no, retirement estate. So I guess growth sector 'yan Growth sa ating sector, ekonomiya. Ibig sabihin, yung mga magre-retiro, mga ngailangan ng mga tirahan, hindi lang siguro mga taga rito magre-retire sa Pilipinas, ano? Napakaraming maraming nagpapahayag. taga-labas, pati yata mga ibang dayuhan gusto mag-retire sa Pilipinas. nagpapahayag sila ng kagustuhan dahil nga yung klima natin dito at saka yung Okay, wholesale and retail, okay, alam natin yan. No? Pero yan, overseas employment, kasasabi mo lang yung tungkol sa household services, no? Kasama dyan yung domestic helpers, nurses, caregivers, laborers. Okay, nurses, marami nag-aaral ng nursing, pero may nakakausap ako ng mga nursing graduates. Parang sinasabi nila, sarado na yung ibang overseas market sa kanila. So bakit sinasabi nyo na in-demand pa rin yung occupation na sa yan? overseas, pero sa local, may glut kasi tayo ng supply ng nurses. Ang glut, ibig sabihin, sobra na. Hindi na makahanap ng trabaho dito Hindi sa Pilipinas. makahanap ng trabaho sa Pilipinas. So, ang pinupuntirya nila, kaya sila nag-enroll ng nursing, ay makapagtrabaho sa ibang bansa. Subalit, may mga bansa naman na medyo mahirap pumasok ang mga nurses. Okay, ano yung mga bansa na mahirap makapasok ang nurses ngayon? Katulad sa Japan kasi Sa Japan, kinakailangan mo okay. ng Pero noon language training. Okay, pero noon pa naman mahirap na makapasok sa Japan, no? Oo. Pero Estados Unidos, Yung Estados Unidos dahil napakataas din naman ang unemployment ngayon ng Amerika. Mas mataas Okay. pa kaysa sa Pero atin. noon, madaling makapasok ang mga Madaling nurse dyan. makapasok Pati ang nga mga alam nurses. ko, kasi nung bumisita ako sa Amerika, ang dami kong nakilala mga Mga nurses. Filipina nurses at physical therapist. Marami dyan. Pero sinasabi nila, mahirap na raw makapasok yung mga katulad nila. Yung United Kingdom, dahil nagpalit ng gobyerno, United Kingdom, mahirap na rin mahirap makapasok na rin dyan. makapasok. Ang in-demand na nurses sa overseas employment is yung nasa Middle East. Middle East countries. Middle East countries na kailangan talaga nila ng mga nurses. For example, Lahat ba ng Middle East countries o yung mga... karamihan. Karamihan. For example, doon sa Jordan Hawi, ang sinasabi ng ng isang may-ari ng ospital doon, may oversupply sila ng male Jordanian nurses, Oversupply. oversupply, pero napakalaki ang shortage nila ng female nurses. So, napipilitan silang kumuha ng mga nurses sa Pilipinas. Okay, bakit importante na para may gender balance? Kasi it's mostly a Muslim country at yung mga... May ano ba doon? May protocol o restriction ba na yung mga male nurse hindi pwedeng mag-attend sa mga female patients? Ang Jordan naman ay a little bit secular country na yan. Okay. Pero member din yan ng International Labor Organization. Alam mo, mayroong mga international convention na nananawagan para sa gender... Kailangan may gender sensitivity, balance. Okay. Kaya oo. kung kailangan nila ng female nurses... at saka male nurses. Oo. Male at saka female Oo, nurses. halimbawa, sa Saudi, alam natin na maraming Pilipino dyan nangangailangan pa rin ng nurses sa Nurses. Saudi. Nangangailangan. Yung Kingdom of Saudi Arabia. Maraming ng nurses na Okay. Pilipino ang pumapasok sa Saudi Arabia ngayon. Okay. Ano naman yung mga kurso ang marami nang kumukuha pero hirap nang makahanap ng trabaho? Ibig sabihin, siguro, itong mga kurso na may papayo nyo na iwasan muna dahil mahirap makapasok. Siyempre, number one dyan yung nursing. So, wag muna mag-nursing. Ang payo mo sa mga high school seniors. Iyan ang pakiusap natin kasi ultimately yung pagkuha ng kurso ay nakadepende naman doon sa desisyon ng magulang na magbabayad ng tuition at saka doon sa mga anak. Pero Pero mga kung magiging magulang- realistic ka about it, makikita natin na kapag ikaw ay nakatapos ng nursing, mahihirapang maghanap ng trabaho kasi nga may oversupply. Pero kasasabi mo lang na overseas, in demand ang nurses. So, pwede ka mag-aral ng nursing at ang ambisyon mo ay magtrabaho sa abroad. Pero yun nga, Hawi, meron din tayong habang pinalalago natin yung local na ekonomiya para manatili dito sa ating bansa ang ating mga kababayan, isa pa rin problema na ina-address natin dyan yung brain drain na may programa naman tayo na ang tawag natin ay brain gain. Okay. Ang ating sinasabi ay kung pagbabatayan talaga yung relevant at correct na labor market information at gusto rin lang ng mga magulang at ng mga anak na ma-recover kaagad yung kanilang investments in education pagkatapos ng graduation. Kung maaari ay kumuha na ng mga kursong patok na maikli yung gestation period between graduation and yung paghahanap ng trabaho. At yan ay makikita nila dun sa aming 101 career guide
na nagpapayo kung anong mga kurso. May guide kayo. May Ano ito? guide. Online? Nasa internet na ba yan? O Online. kailangan pumunta sa DOLE para kumuha? Hindi na, online yan sa www.ble.dole.gov.ph. Itong 101 career guides na ito ay napakasimpleng impormasyon na nagbibigay ng impormasyon kung ano ang katungkulan ng isang taong kukuha ng ganitong kurso, ang sweldo sa merkado, ang cost ng education, at saka yung potensyal na ma-promote. So ito yung pag ganitong panahon ng taon na malapit na ang graduation, medyo talagang umuusok tayo sa pagpapahayag ng ganitong mga impormasyon sa pamamagitan ng ating mga guidance counselor, ang ating mga field offices ng Department of Labor, at talagang pinapayuhan natin yung mga high school students na tingnan yung career guide ng Department of Labor and Employment upang makatiyak sila na pagkatapos nila ng ganitong kurso, meron silang makikitang trabaho. Okay. Career guide ng Department of Labor and Employment. Online. Online, 101 yan. Careers. Okay, maraming salamat. Director Nikon Fameronag ng Department of Labor and Employment.